Eto na po ang part 50 ng paglilinis natin sa kabilang bahay bago mag New Year. So, bakit nga ba part 50 na to? Para ba naman the past few months? Nagsimula akong bumalik dito para maglinis dito sa bahay kung saan kami dati nakikitira nung hindi pa kami nakakabukod. Inuna ko nga palang hugasan muna itong mga hugasin dahil Christmas Eve celebration. Kakatapos lang namin kumain at ito yung mga pinagkainan namin. So, technically, Paskong Pasko ito. Around 1 AM ako nagkikilos. And dito sa sala, hindi ko muna siya ipapahagip dahil nandyan yung mga bagets natutulog, nakaset up yung airbed dyan. At dahil ngayong araw din ang birthday ng mommy ni Pinggoy, gusto ko rin naman na kahit papano mas presentable naman dito sa kusina dahil may mga anak siyang pupunta dito para makiselebrate ng Pasko at birthday niya. Para mas maaliwalas naman yung dating, tinanggal ko yung dark blue na plain curtain at papalitan ko nga siya nito. Ito nga palang printed na ring curtain. That's from Annie Curtains. Ang ganda ng tela niyan as in. So ayan, finally, dalawa na nga yung printed natin na ganyang kurtina kasi before, isa lang yan. Nakapag-request pa tayo ng additional from Annie. Thank you po. If bet nyo lang naman ang ganyang kurtina, yung link nasa comment section at nasa showcase ko rin. Nga pala nandito itong oven dahil yung saksakan dyan lang malapit talaga. Anyway, pinunasan ko na rin yung Nara na cabinet. And then, next naman mag-focus ako dito sa lamesa. Gusto ko siyang i-clear dahil wala na halos maupuan. So before, may mga tela na cover yung mga upuan. Pero pinag-aalis ko na nga dahil kailangan na talagang malabhan. Kapag may mga okasyon, usually kasi yung mga handa o kaya mga ingredients, nakapatong lang yan sa lamesa. So, i-clear natin ito para in case naman na merong kakain, kakainan nila na maayos itong dining area nila. So, yung ilan sa mga nakapatong dito, like mga iba't ibang klase ng mga palaman, snacks, pinaglalagay ko na nga dito sa cabinet. Etong malaking cabinet na may takip na kulay puti at may transparent na pinto. That's from SIV Home Deco. Inilabas ko na rin yung isang sako ng basura dito at magwawalis na rin ako. Alam mo, medyo pumangit talaga yung sahig. Kagagawang ko yan kasi una, tinry kong lagyan niya ng floor paint. Okay naman nung unang paglalagay ko. Kaso, eventually, nagtuklapan nga. Tapos, naglagay pa ako ng ibang klase na pintura pang floor. Diyos ko, napaka-konti naman. Kaya nagkapalpak-palpak. Anyway, dumako na nga tayo dito sa may lababo. Medyo crowded talaga yung dating niya dahil ang daming gamit din dito na nakapatong. Kaya naman ang gagawin ko ay tatanggalin ko muna yung laman niyan. Kailangan ko rin kasing mag-scrub. Kukuskusin ko ng may sabon at bleach itong area na ito para matanggal yung mga dumi-dumi dyan. Actually, matagal ko na talaga gusto bumalik dito para makapaglinis nga, general cleaning ulit. Kaso, ang dami ko talaga mga pinag-aasikaso lately. At saka, bago ako nagpunta dito, nag-general cleaning din ako doon sa apartment namin. Grabe naman kasi, gusto ko kasing maraming malinisan talaga bago mag-New Year. Para naman, pagpasok ng 2026, di mas okay, mas better yung itsura ng mga kabahayan namin at dito sa kabilang bahay. Hindi ko na muna pakikialaman ngayon yung mga nakalagay doon sa ibabaw ng gray na cabinet dahil okay pa naman siya at saka sobrang limited na rin ang time ko. Mukha lang din mabilis yung mga galaw-galaw ko dito pero more than an hour na rin ako nagkikilos dyan. Mukha lang talaga mabilis dahil naka-timelapse itong video na ito. So ang gagawin ko nga pala dahil hinugasan ko yung lagay ng mga kutsilyo, pinaghugasan ko na rin lahat ng kutsilyo, nilaban ko na rin lahat ng mga pamuna sa kamay, mga basahan para sa lababo. Isasampay ko lang itong mga basahan sa may gate banda sa labas para matuyo agad. And then eto nga pala, aalisin ko na yung white na parang lagayan ng ng mga plato kasi natatambakan lang siya ng mga kung ano-ano, tapos nakakasikip pa. So, gusto ko nga kahit papano maging less crowded yung dating niya. And so far, itong puting cabinet na ito, ang ganda niya kasi halos wala talagang mga dumi ng insekto sa loob. Ibig sabihin, secured talaga siya. Dito ko pa naman pinaglalagay dati yung mga kutsara tinidor, mga baso. So, goods na goods talaga siya. Kinailangan ko na rin siyang hugasan kasi napansin ko, like sa outer part nito, nagmamantika na siya, madulas na kahit punasan ko lang siya ng basahan, parang hindi siya makukuha sa ganun. So, kailangan talagang hugasan siya. And patutuyuin ko na lang din yun sa labas. Ito namang over the sink cabinet. Napansin ko na may mga parts na rin sa may baba niya na nangangalawang. Actually, gusto ko na rin siyang tanggalin dyan. Kaso, may mga laman din yan na wala akong ibang mapaglalagyan pa. So, let's see kung magkaroon tayo ng chance na mapalitan yan. Pati na rin yung blue na dish drying rack ng something na naman,
mas matibay, mas pleasing naman sa mata, and gawa natin ang paraan niya next Madami-dami rin talaga akong pinaghuhugasan dito kasi yung iba na nakitaan ko ng mga dumi, alikabok, kailangan ko talagang hugasan ng maayos. Next naman, kakailanganin ko na ring mag-mop dito sa floor. Actually, gusto ko talaga na labhan pa sana itong mga floor mat na stripe na nasa side. Kaso, yung gripo doon sa may labas area, medyo madilim doon, walang ilaw. Next naman, mag-mop na ako ng floor kaso hindi ko mahanap yung floor cleaner solution na naiwan ko dito. Kaya naman, nagpatak na lang din ako sa loob ng bleach. Then, sa loob nga pala niyan, may tubig na. So, malinis na rin yung mop cloth nito. Kakalaba ko lang din yan. Binleach ko rin yan dahil ang una ko kasing lilinisin bago yung floor, yung pader muna, especially sa likod ng stove kasi napansin ko na may mga namumuong mga mantika, siguro mga talsik-talsik kapag nagluluto. Tatry ko kung maaalis siya nitong mop na ito. And ang kagandahan din kasi dito sa mop na ito ay hindi ko na nga siya kailangang mano-mano labhan kapag ganyan. Kailangan ko lang siya i-push up and down, tapos may built-in brush na rin. Basta ang ganda. Gusto ko sana rin mag-vacuum muna sa sahig sana para even yung mga alikabok na hindi ko makuha sa pagwawalis, makuha. Kaso may kaingayan ngayon, itulog nga yung mga bagets dyan lang sa sala. Baka naman magising at hindi ko pa matuloy ito, lalo na yung bunso ko pag nagising yung magpapakarga na naman yun sa mami. Ang ending, hindi na naman ako makakakilo. So napansin ko na rin itong mga lutuan, grabe naman talaga yung mga namuong dumi dyan. So inalis ko na lang yung kaya kong hugasan sa lababo and then pinunasan ko na rin yung mga kaya kong hugasan. Napansin ko lang yung isa dito, siguro sa tagal na nakastuck dito yung mga mantika. Kahit anong kuskus ko, hindi talaga matanggal. Wala pa namang steel wool. Sayang nga, next time na lang. So, meron pala akong binitbit dito na lagayan ng sabon kasi napansin ko talaga na walang maayos na lagayan yung mga bareta. So, kailangan kasi sa lababo, feeling ko, may bareta pang laban ng mga basahan sa lababo at saka lagayan ng antibacterial soap para naman bago kumain, after kumain, makapaghugas ng maayos ng kamay. So, meron ako nakita dito Pride bar. So, andyan na siya pero wala pa akong mahanap na antibacterial soap kaya yung isa wala pang laman. So, next naman ay etong green na kortina sa ilalim ng lababo. Papalitan ko siya dahil nagbitbit ako ng lababo curtain from Holler Mall. Actually, meron na ako nito before, kaso kulang nga. Kailangan ko pala dito at least 3. So, para nga pala maikabit ito, gumamit lang ako ng thumbtacks. Buti nga, nagamit ko pa yung mga lumang thumbtacks. Medyo may kalawang na nga yun. Iningatak ko na lang kasi natakot ako, baka matusok ako, matetano ako. So, nagdahan-dahan lang ako and ayan na nga, naikabit ko naman siya ng maayos, diba? Yung ganito nga palang lababo curtain, pwede yung gamitan ng curtain rod. Tapos mura lang yan, 2 piraso, 99 pesos yata sa Holler Mall. Tapos marami pa yung colors, ibang design. Alam niyo na kung bet nyo, link niya nasa baba, sa comment section or sa showcase. Pinunasan ko na rin yung mga condiments bottles sa may lamesa. And ito nga pala yung itsura niya. Nandito na sa may gilid ng lutuan yung mga kitchen holder, kitchen utensils holder, mga kutsilyo sa isang lagayan, chopping board. And then binawasan ko nga pala itong drawer. Dati kasi 4 yan. Binawasan ko ng isa para mapagkasya ko dito sa may ilalim. So, dito kasi ilalagay yung mga baso. Ayan, yung 2 layer puro mga baso, tasa. Then sa top, nakasort na dyan yung lagay ng mga kutsara, tinidor, serving spoon. So, secured ito. Hindi talaga siya pinapasukan ng insekto. Kaya, bet ko yung drawer na yun. So, ayun na nga. At inabot ako ng siguro mga 5 or 6 hours kakalinis. O, naman sa 6 hours. Siguro nga sabihin natin 5. Kasi after ng Christmas Eve, dumiretso na ako sa paglilinis at medyo maliwanag na nga sa labas. So, thank you sa panonood. Kung mahilig kayo sa mga clean with me videos like this, follow me for more. Buti na lang din natapos na ako maglinis nung nagising itong batang maliit. Ayun lang muna for today's video.